Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 816. Isang kamay. Nakakapangahas. Ang lakas ng loob mong nakawin ng mga kayamanan ng ating Jade Heaven. May sumigaw ng sobrang lakas. Napakalakas ng boses na iyon na tumatagos sa eardrum ng mga tao. Isang malakas na cultivator mula sa Jade Heaven ang lumitaw sa harap ng Tianqi Group at sinisigawan si Tang Yuyu. Suot ni Tang Yuyu ang kanilang mahalagang Jade Golden Crown, na nasa ibang hugis, ang lahat ay nagsimulang nabalisa at nasasabik tungkol sa isang potensyal na labanan. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa taong nasa langit. Si Linfang ay may makapangyarihang kaluluwa at ang langit na kasanayan sa mata na nagbigay daan sa kanya upang matukoy ang antas ng ibang tao. Ang taong iyon ay nakalusot sa unang layer ng Tianqi. Ang koro ng iyon ay pag-aari ng Jade Heaven Imperial Clan. Narinig ko na pinatay mo si Huang Fang para makuha ito. Nalumig na sabi ng taong iyon habang naglalabas ng makapangyarihang chi. Tama ka, talagang pinatay ko si Huang Fang at ninakaw ang koro ng iyon. Sa mahiwagang mundo, ang mga tao ay pumatay ng iba upang makakuha ng mahalagang kayamanan. Pinatay ko si Huang Fang at ninakaw ang kanyang kayamanan at hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili dahil isa siyang basura. Yan ba ang dahilan kung bakit ka sumisigaw? Para sabihin sa lahat kung gaano kakulit ang mga batang cultivator ng Jade Heaven. Matalas ang boses ni Linfang. Si Linfang ay hindi mukhang natakot. Natanggap niya ang mga tagubilin ng 4 na emperador at sinira ang puso ng dakilang emperador. Para kay Linfang, ang isang cultivator ng unang layer ng Tianqi ay wala. Bata, iniisip mo na ikaw ay isang henyo at hindi nagpapakita ng paggalang sa iyong mga nakatatanda. Galit na sigaw ng taong iyon habang naglalabas ng nakakatakot na chi, na kayang sugpuin ang mga kaluluwa ng mga tao. Isang matanda. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Mapanuksong sabi ni Linfang bago idinagdag. Asar ka lang, binibigyan kita ng magandang payo. Huwag manatili dito at ipahiya ang iyong sarili. Kung naghahanap ka ng gulo, at least, dapat matuto kang magsalita ng maayos. Nakakapangahas. Hindi pa ako nakakita ng ganoong baliw at mapusok na binata. Ipapakita ko sa iyo na dapat mong igalang ang mga cultivator ng layer ng Tianqi, ang isang cultivator ng layer ng Zuanqi ay walang magagawa laban sa isang tulad ko. Ang taong iyon ay biglang napalibutan ng isang imperial na chi na pinuntirya si Linfang. Ito ay nakakatakot, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin at ang chi ay sumisipol. Bastos ka. Isang nakakatakot na mabangis na chi ang bumagsak sa kalangitan sa anyo ng isang buhawi. Mabilis na umatras ang kalaban sa langit. Sa tingin mo ba ay mabubuli mo ang mga tao ni Tianqi ayon sa gusto mo? Asar ang isa sa mga Snow Eagles. Kasalanan mo, hindi ba tinuturuan ni Tianqi ang mga batang cultivator nito? Masyado siyang mayabang, kaya tutulungan kong turuan ang iyong mga cultivator ng ilang asal. Hindi umaatras ang taong iyon. Turuan mo ako ng manners. Si Linfang ay malamig na nakangiti. Tumayo siya, tumalon at umakyat sa langit. Ha? Ang mga tao ay namangha. Ano ang ginagawa ni Linfang? Linfang. Sigaw ng Snow Eagle. Ang mga cultivator ng Zuanqi layer ay talagang malayo sa kayang talunin ng mga cultivator ng Tianqi layer. Ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Umaasa ang Snow Eagle na mananatiling ligtas si Linfang. Tuturuan ko siya ng manners. Sabi ni Linfang pabalik sa Snow Eagle. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa lalaking Jade Heaven at sinabi, Elder, tuturuan mo pa ba ako ng ilang asal? Naglabas siya ng ilang Supreme Sword Chi na sumulpat sa kalangitan at sumipol ng mariin. Para itong bagyong patungo sa kalaban. Level 7 Sword Intent. Ang mga tao ay namangha. Nakakakilabot na binata. Hindi pa siya nakakalusot sa layer ng Tianqi ngunit nagagamit na niya ang antas 7 layunin. Napakagaling. Ang ibang mga henyo ay naramdamang maliit sa harap niya. Ang Tian level cultivator mula kay Jade Heaven ay namangha rin. Level 7 Sword Intent, napakalaking tagumpay. Nararamdaman niya ang chi at natakot siya nito. 1,000,000 espada ang namuo sa harap ni Linfang, na ginawang espada at mabilis na tumakbo pasulong. Elder, oras na para sa iyong unang aralin. Ang milyong mga espada ay namuo at naging isa. Naglalaman ito ng isang hindi kapani-paniwalang kataas-taasang chi, ganap na brutal. Ang milyong espada ay naging isa. Hindi pa ito nakakarating sa kalaban pero naramdaman na niya na mapupunit siya sa kalahati. Ang malakas na Jade Heaven cultivator ay pinagdikit ang kanyang mga kamay at mukhang solemna. Ang husay sa espada ay napakalakas at higit pa sa may hawak na level 7 sword intent. Isang nakakatakot na imperial na chi ang gamulong sa kapaligiran. Ang isang dragon ay tila lumitaw upang ipagtanggol laban sa espada. Ang ilang mga tunog ay kumalat sa hangin habang ang sword chi ay tumagos sa imperial na chi, na ikinagulat ng karamihan. Mabilis na nawala ang imperial na chi. Anong malakas na elder? Mapanuksong sabi ni Linfang. Ang espada ni Linfang na si Chi ay hindi pa nawawalan ng espiritu at nagpatuloy sa cultivator na iyon. Ang Tian level cultivator ay agresibong umungal habang inilalabas ang kanyang lakas ng kaluluwa kay Linfang. Gayunpaman, para itong bumagsak sa karagatan, agad itong kumalat at nawala sa loob ng Linfang. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang isang itim na apoy na tila kayang tumunaw ng anuman. Nakapasok ka sa layer ng Tianqi, napakahusay. Sabi ni Linfang na ang dambuhalang kamay ay nakaabot sa kanyang kaaway.
Hinarang ng kalaban ang pag-atake ngunit ang itim na kamay na iyon ay masyadong malakas at direktang bumagsak sa kanyang katawan. Ang apoy ay kumikislap sa hangin habang ang katawan ng kalaban ay hindi man lang nag-iwan ng abo. Patay na siya. Nagulat ang mga tao, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. May isang cultivator ba ng Tianqi layer na pinatay lang ni Lin Feng sa isang pag-atake? Isang Zuan level cultivator ang pumatay sa isang Tian level cultivator ng napakadali. Iyon ay parehong kahanga-hanga at kahanga-hanga. Si Lin Feng ay nakatayo sa langit at mukhang walang katulad, brutal, malupit. Ganyan ba kalakas ang mga cultivator sa antas ng Tian? Nakapagtataka, gusto niyang turuan ng leksyon si Lin Feng at napatay sa isang pag-atake, sino ang makakapaghula ng resulta? Anong brutal? Nakakatakot ang lalaking iyon. Naisip ni Huang Fulong na walang imak. Napatay ng lalaking iyon ng isang Tian level cultivator sa isang pag-atake. Ang pagpatay sa cultivator na iyon ng Tianqi layer ay tila kasing dali ng pagpatay sa isang cultivator ng Zuanqi layer. Ang 7 Snow Eagles ay nagulat din kay Lin Feng. Kahit na noon pa man ay alam na nila kung gaano kalakas si Lin Feng, hindi nila akalain na aabot siya ng ganoon kabilis. Lahat ng mga taga Jade Heaven ay humahatak ng napakahabang mukha. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa mga tao mula sa Jade Heaven habang sinasabi sa malamig at hiwalay na paraan, sa misteryosong mundo, ang pakikipaglaban at pagpatay ng mga tao ay normal. Ngunit dito, hindi mo maaaring saktan ang damdamin ng isang tao nang hindi naghahanap ng galit mula sa kanilang grupo, marahil isang mahusay na digmaan ay maaaring lumitaw. Kung ako sa iyo, hindi ako maghahanap ng dahilan para makipag-away sa akin ngayon. Ang pinuno ng Jade Heaven ay nakatitig kay Lin Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Tumiti siya sa malamig na paraan at sinabi, sa totoo lang, hindi na kailangang humanap ng lame excuses. Nilabag mo ang mahahalagang organo ng emperador at pagkatapos noon, lahat ay pinalayas sa palasyo ng emperador. Hindi ba ibig sabihin na nakuha mo ang mga kayamanan ng dakilang emperador? Agad, lahat ay nakatingin kay Lin Feng. Maraming mga tao na sa simula ay hindi alam ang biglang naunawaan. Masyadong malupit si Lin Feng. Maaaring henyo siya ngunit hindi ibig sabihin noon ay santo siya. Kung ikaw ay isang emperador, hahayaan mo bang labagin ng ibang tao ang iyong mahalagang organo, kunin sila at pagkatapos ay hayaan silang ayalay ang iyong mga organo sa iba? Sa tingin mo ba ang iyong ninuno, ang Jade Emperor, ay napakatanga? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Gusto ng mga taong Jade Heaven na lumaban ang lahat kay Lin Feng ngunit hindi niya hahayaang mangyari ang mga bagay sa ganoong paraan. Kami ang nakahanap ng Jade Emperor's Hall pero ang unang nakapasok sa loob ay mula kay Jade Heaven dahil ninuno mo ang Jade Emperor. Nilikha niya ang bulwagan ng Jade Emperor para sa mga tao ng Jade Heaven, ang kanyang mga supling. Ang iyong pangarap ay palaging mahanap ang kanyang libingan, tama. At saka, maraming cultivator mula sa Jade Heaven sa misteryosong mundo, sino ang maniniwala sa kanila kung sasabihin nilang wala silang nakuha? Walang tao. Marahil isa sa kanila ay nakatanggap pa nga ng mga tagubilin at turo ng dakilang emperador at itinatago ang mga ito mula sa lahat ngayon. Sabi ni Lin Feng, na nagtataas ng mga ideya sa ulo ng iba. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 817, bakit ang puso ng Jade Emperor? Biglang nakaramdam ng pagdududa ang karamihan. Nawala sila sa kanilang pag-iisip habang nagpatuloy si Lin Feng sa pagsasalita. May isa pang bagay na nakalimutan mong banggitin, pagkatapos na pumasok ang mga tao ni Jade Heaven sa palasyo ng emperador ang buong misteryosong mundo ay nagsimulang manginig ng marahas. Bukod pa rito, gustong harangan ng mga tao ni Jade Heaven ang pagpasok sa palasyo para mamatay ang lahat sa labas. Kami, mga taga Tianqi, ang pumihil sa pagsara ng pinto. Ngunit sa kabuuan, maraming kabataang henyo ang namatay sa labas. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Maraming mata ang nakatutok ngayon sa grupong Jade Heaven. Sa gitna nila, may sumigaw. Si Jade Heaven ay paulit-ulit na niloloko ang mga tao sa loob ng maraming taon. Pumasok sila sa misteryosong mundo sa tulong ng bawat maimpluwensyang grupo sa rehiyon ng Ganyu. Magkapit kamay sana ang lahat para hanapin ang libingan ng emperador ngunit gusto nilang pumasok sa palasyo ng mag-isa habang hinahayaan ang ating mga tao na mamatay sa labas. Wala talagang moral o prinsipyo ang mga galing kay Jade Heaven. Napakalupit. Lahat ay nakatingin sa mga tao mula sa Jade Heaven. Napatay ang ating batang pinuno sa misteryosong mundo, paano kaya sila nakahanap ng kayamanan? Sa tingin ko ay hindi. Sabi ng pinuno ng Jade Heaven, sabay tingin sa mga tao. Bumalik siya kay Lin Feng at sinabi, lahat, makinig sa akin, ang huling nangyari ay ninakaw niya ang puso ng emperador, ito ang nagbunsod sa pagpapatalsik ng lahat sa mahiwagang mundo. Isipin kung gaano kalakas ang puso ng emperador, marahil ito ay naglalaman ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan, kung hindi, mangyayari ba ang mga hindi kapanipaniwalang pangyayari? Ipinapayo ko sa iyo na, hindi bababasa, gawin siyang alisin ang puso ng emperador. Walang nakakaalam kung sino ang paniniwalaan dito. Sino ang nakakuha ng pinakamahalagang kayamanan? Si Lin Feng o isang taga Jade Heaven? Hayaan mo akong magsalita. Sa huli, kami, mga tao mula sa East Sea Dragon Palace, ay nasa palasyo. Sa ngayon, pag-usapan natin ang katotohanan na niloko tayo ng mga tao ni Jade Heaven,
aayusin natin ang mga bagay na ito sa susunod sa mga araw. Gayunpaman, talagang sinira ni Lin Fang ang mga organo ng emperador. Mapapatunayan iyon ni Kung Jiuya mula sa Nine Cloud Sword Sect at Gu Qiu mula sa Xiaoyao Sect. Halos 100% akong nakatitiyak na si Lin Fang ay nakakuha ng ilang mga kayamanan na lumalaban sa langit. Sabi ni Duan Wuya, nakatingin kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan sa madilim na paraan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Bukod kay Lin Fang na nakakuha ng puso ng dakilang emperador, lahat ng iba pa mula sa grupong Tianqi ay nakakuha ng napakalakas at mahalagang kayamanan, kahit na ang Xiaoyao Agility Technique ay napunta sa mga kamay ng babaeng iyon, nakita ko nang gamitin niya iyon. Ang mga kayamanang iyon ay nagmula sa mga palasyo sa ilalim ng lupa ng mga cultivator ng Zun. Napakalakas nila at kumbinsido ako na kahit ang malalakas na cultivator sa antas ng Tian ay hindi nagtataglay ng ganoon kalakas na kayamanan. Sinusubukan ni Duan Wuya na magpinta ng masamang imahe ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan. Lahat ay nakatingin sa kanila ng mata ko. Bukod sa puso ng emperador, nakakuha sila ng iba pang kayamanan. Hehe, dapat ibigay sa kanila ng ating mga elite na disipulo ang puso ng emperador at ang iba pang kayamanan. Sabi ng Purple Golden Dragon King, kasunod ni Duan Wuya. Ang grupong Tianqi ang higit na nakinabang sa misteryosong karanasan sa mundo, naisip ba nila na makakatakas sila at makaalis ng ganoon? Ang lahat ay lubos na nakinabang mula sa mahiwagang karanasan sa mundo. Lumitaw ang libingan ng Jade Emperor, bumuho ang misteryosong mundo, at nakuha ng ilang tao ang mga item sa antas ng Zun. Sa kasamaang palad, hindi alam ng mga Zun cultivator na mga grupong iyon ang mga detalyeng ito, kung hindi ay sumugod sila roon at kinuha ang mga item sa antas ng Zun para sa kanilang sarili. Pinatay mo ang mga tao ng aming Jade Heaven, dinakaw mo ang aming korona at ipinagmamalaki ito sa harap namin. Sabi ng isang taga Jade Heaven at agad na lumapag sa harap ng grupo ng mga taga Tianqi. Dinakaw mo ang aming Xiaoyao Agility Technique, gaano kalakas? Sabi ng isang taga Xiaoyao Sect nang makarating din sila sa tabi nila. Narinig ko rin na pinatay mo ang ilang tao mula sa East Sea Dragon Palace, EMF. Lahat ng mga taong iyon na kabilang sa iba't ibang grupo ng impluensya ay naghahanap ng dahilan upang magtipon sa harap ng mga taong Tianqi, unti-unting pumapalibot sa kanila. Malakas din ang iba. Ang mga silweta ay sunod-sunod na kumikislap. Ang lahat ay nakapaligid sa kanila, lahat sila ay may gustong makuha din, ang mga kayamanan ng mga cultivator ng Zun, ang puso ng Jade Emperor. Lahat ay nangangarap na makakuha ng gayong mga kayamanan, lalo na ang puso ng emperador. Ang 7 Snow Eagles mula sa Tianqi ay nanatiling tahimik, ang mga sakuna at mga gantimpala ay magkahawa-kamay. Nakakuha si Tianqi ng mga kahangahangang kayamanan na sa kanyang sarili ay isang dahilan para sa pagdiriwang ngunit ngayon ay gusto ng lahat na atakihin sila at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Lahat, gusto mo bang lumikha ng digmaan sa pagitan ng mga angkan, sekta, at imperyo? Parang gusto mong magsimula ng away kapag pinalibutan mo kami ng ganito. Malamig na sabi ng isa sa mga Snow Eagles. Pagkatapos ay dinagdag niya sa boses na kasing lamig ng dati. Huwag kalimutan na ang Tianqi Empire ay hindi kailanman binastos ng iba. Bakit ang seryoso? Nakuha ni Tianqi ang napakagandang kayamanan, huwag masyadong gaaman, ibigay sa amin ang ilan sa mga ito. Gayon din, tingnan ng lahat ang puso ng emperador. Sabi ng isang malakas na cultivator mula kay Jade Heaven na walang pakialam. Ang mga maimpluwensyang grupong iyon ay palaging nagtangka na mapanatili ang isang patas na antas ng kapayapaan, hindi nila maaaring hayaang magkaroon ng matinding tensyon sa pagitan nila. Kung ginawa nila at nagsimula ang isang mahusay na digmaan, ang mga resulta ay magiging masyadong trahedya. Hindi kinaya ng mga cultivator sa antas ng Tian na harapin ang mga kahihinatnan na iyon. Sa totoo lang, hindi namin intensyon na saktan ang Tianqi Empire, nakakuha ka lang ng napakaraming kayamanan. Curious din kaming makita ang puso ng emperador. Nagpatuloy sa paglalaro ang Purple Golden Dragon King. Napakawalan Jia. Galit na sigaw ni Huang Fulong. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng mga bagay na iyon, nang ahas ka pa rin sabihin na ayaw mong masaktan si Tianqi, wala kang kahihiyan. Tumahimik ka, galit na sigaw ng Purple Golden Dragon King, na nakatitig kay Huang Fulong. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na ibuka ang iyong bibig bata? Fo. Napabuntong hininga si Huang Fulong sa galit habang nakatitig sa Purple Golden Dragon King. Bilisan mo, naghihintay ang lahat. Sabi ng Purple Golden Dragon King. Lumapit ang lahat sa grupo ng mga tao mula sa Tianqi. Kung hindi ibibigay ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan ang mga kayamanan, aatake nila ito at magnanakaw para sa kanilang sarili. Paano kung wala kaming ibigay sa iyo? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa mga tao. Kung wala kang ibibigay, sige kami. Siyempre, kapag nag-aaway, minsan hindi maiiwasan ang mga trahedya. Hindi kami masisisi ng mga tao mula sa Tianqi Empire para dyan. Natuwa ang Purple Golden Dragon King sa pagsagot sa kanyang tanong. Sa madaling salita, gusto mo kaming patayin, tama. Sabi ni Lin Fang na nakangiti rin, siya ay walang takot. Wala akong sinabing ganyan. Sabi ng Dragon King, hindi umamin sa sinabi ngunit may mga evil lights na kumikislap sa kanyang mga mata. Tahimik niyang kinukumpirma ang mga salita ni Lin Fang. Sige. Gusto mo ang puso ng emperador, hayaan mong ilabas ko ito.
Biglang naging flexible si Linfang. Lahat sila ay naiinip dahil handa na si Linfang na alisin ang puso ng emperador ngayon. Siyempre, tama ang desisyon mo. May ngiti sa mukha ang Dragon King. Lahat, bumalik kahit 1,000 metro at magbukas ng daan para sa amin, walang dapat pigilan kami sa pag-alis. Pagkatapos ay ilalagay ko ang puso ng emperador sa lupa. Sabi ni Linfang. Nagkatinginan ang mga tao. Tila natakot si Linfang na mamatay sa kanila. Siyempre, napakaraming tao nila at walang halaga ang 1,000 metro kaya malamang na hindi makatakas si Linfang. Ang mga tao ay unti-unting lumayo ng hindi bababa sa 1,000 metro. Sa gitna, si Linfang lang at ang mga tao mula sa Tianqi, walang nananakot sa kanila ngayon. Mauna ka, hanggat maaari. Sabi ni Linfang sa mga taga Tianqi. Walang nakakaalam kung ano ang pinaplano ni Linfang. Hindi, paano ka namin iiwan? Sabi ni Tang Yuyu. Huwag kang mag-alala, relax. Ipaubaya mo na lang sa akin, kung gagawin mo, may solusyon akong protektahan ang sarili ko. Magtiwala ka sa akin. Kalmado siyang pinasigla ni Linfang. Tumingin si Tang Yuyu sa mga mata ni Linfang at tumango. Kung sinabi ni Linfang, ibig sabihin ay may iniisip talaga siya. Okay, mauna na kami. Mag-ingat ka, sabi ng mga Snow Eagles na naging hayop na naman. Bumangon sa ere ang buong grupo at umalis. Ang iba ay nanonood habang ang mga agila ng Niebe ay umalis, ang kanilang mga mata ay puno ng mga intensyon na pumatay. Gayunpaman, walang umatake sa sandaling iyon. Napakalayo nila sa Tianqi, kaya maaari nilang hintayin na ibigay ni Linfang ang puso ng emperador at pagkatapos ay hahabulin at papatayin nila sila. Tumingin si Linfang sa pag-alis ng kanyang grupo at ngumiti. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang karamihan at agad na lumitaw ang isang puso sa kanyang kamay, ang puso ng emperador. Halika at kunin mo, sabi ni Linfang na ibinato ang puso sa mga tao sa East Sea Dragon Palace. Sabay takbo pabalik sa sobrang bilis. Boom! Boom boom! Napakaraming chi ang lumitaw sa kapaligiran. Ibinabato ng lahat ang kanilang sarili sa mga tao mula sa East Sea Dragon Palace, sino ang unang kukuha sa puso ng emperador. Si Linfang ay naging isang arrow at tumakbo palayo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Pinagmasdan lang niya ang lahat ng mga taong nagkukumpulan at nag-aaway. Isang matangkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Boom! Patuloy na sumasabog si Chi sa kapaligiran. Ang mga nakakatakot na tunog ay patuloy na tumutunog habang maraming tao ang nagsisimulang magdugo o umuubo ng dugo. Sa abot tanaw, lumitaw ang isang malawak na palasyo. Naglalaman ito ng Imperial Chi at mukhang dominante, ito ang palasyo ng Jade Emperor. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 818. Lahat sa loob. Ang malawak na palasyo ay lumitaw na nagtutulak sa lahat pabalik, ang pagtataka ay napalitan ng sakit sa kanilang utak. Ang palasyo ng dakilang emperador, iyon ang palasyo ng emperador. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay hindi napigilan ang kanilang sarili nang maramdaman nila ang paglabas ng chi sa palasyo. Nakita nila ang palasyo ng emperador. Anong nasa loob? Tanong ng maraming tao sa kanilang mga nakababatang alagad. Kung lumabas sila ng buhay, ibig sabihin ay nakapasok na sila sa palasyo. Maraming kayamanan, intent crystal, abstruse crystal at maraming bulwagan na nakalok sa amin. Sunod-sunod na sagot ng mga kabataang cultivator. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay biglang nakaramdam ng labis na pananabik. Noong nakaraan, hindi sila makapasok sa palasyo at maaari lamang magpadala ng mga Zuan level cultivator dito. Marami ring ibang kayamanan, ano ang laman ng mga nakalok na bulwagan na iyon. Ang mga Zuan level cultivator na iyon ay hindi nakapasok sa mga hall na iyon, ngunit paano naman ang Tian level cultivator? Nabaliw ang lahat. Sila ay naiinip na makita kung ano ang nilalaman ng mahiwagang nakakandadong bulwagan na iyon. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga tao na hindi gaanong nasasabik at nanatiling kalmado at hiwalay. Bakit? Bakit lumitaw ang palasyo? Ang puso ng emperador. Ang mga tao ay natulala. Inalis ni Linfang ang puso ng emperador at sa isang iglap ay naging isang malawak na palasyo na tinatangay sila. Ang mga tao mula sa Jade Heaven ay humahatak ng mahabang mukha. Hindi nila alam na ang puso ng Jade Emperor ay isang palasyo. Narinig nila mula sa kanilang mga ninuno na ang pagluhod ng 3 beses at pagyuko ng 9 na beses sa harap ng emperador ay sapat na upang matanggap ang kanyang mga turo at tagubilin. Tila nakatanggap sila ng hindi magandang impormasyon. Linfang, nasaan si Linfang? Nagsimulang tumakbo ang mga tao mula sa Jade Heaven patungo sa lokasyon kung saan nakatayo si Linfang kanina ngunit nawala na siya. Saan siya nagpunta? Anong gagawin natin ngayon? Ang mga tao mula sa Jade Heaven ay tumingin sa malawak at tiwangwang na lugar. Muli silang tumingin sa malawak na palasyo. Lahat sila ay sabay na nataranta at nasasabik, dapat ba silang pumasok o hindi? Pinalitan ni Linfang ang mahahalagang likido ng puso ng emperador ng kanyang sarili at ang pusong iyon ay ang palasyo ng emperador. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay kay Linfang na ang palasyo? Kung papasok sila sa palasyo ni Linfang, ano ang ay dudulot nito sa kanila? Pumasok na tayo sa loob. Nagpa siya ang pinuno mula kay Jade Heaven. Delikado man, hindi nila maaaring palampasin ang ganoong pagkakataon. Ang ilang grupo ay nagkaroon ng ideya na iwanan ng ilang antas ng Tian na cultivator sa labas ng palasyo.
Kahit na walang gustong manatili sa labas, kailangan nila kung sakaling bumalik si Lin Fang at alisin ang palasyo. Magagawang patayin siya ng mga nagbabantay sa labas at nakawin ang puso ng emperador. Sa ganoong paraan, ang sitwasyon ay mananatiling ganap na ligtas sa lahat ng oras. Siyempre, hindi napigilan ng ilan sa mga gwardya na iyon at palihim na pumasok sa palasyo. Sa sandaling iyon, sa labas ng palasyo, kumikislap ang mga mata ni Duan Wuya. Hindi siya pumasok sa palasyo dahil matagal na niyang kilala si Lin Fang at alam niyang hindi ganoon kadaling ibibigay ni Lin Fang, sa kanyang ugali, ang puso ng emperador. Lubos siyang kumbinsido na kinokontrol ni Lin Fang ang palasyo ng Jade Emperor kahit papaano. Nagseselo si Duan Wuya. Hindi lamang isang henyo si Lin Fang ngunit napakaswerte din niya. Nakapagtataka, nakuha niya ang palasyo ng emperador bukod pa sa mga nagawa niya dati. Lahat ng kayamanan sa palasyo ay pag-aari na niya. Siguro ang pader na iyon. Naisip ni Duan Wuya na naalala ang mga ukit sa dingding, hindi niya naintindihan ang mga iyon. Si Lin Fang lamang ang nakauunawa sa mga inukit sa dingding. Hindi ganoon kadaling makuha ang mga kayamanan sa loob ng palasyo. Bulong ni Duan Wuya. Napakaraming henyo sa antas ng tiyan ang kakapasok lang sa palasyo, walang silbi para kay Duan Wuya na pumasok. Bukod dito, alam niya kung gaano katalino si Lin Fang. Nababaliw na ang mga tao sa palasyo, lalo na ang mga taga Jade Heaven. Ang mga nauna nasa loob ay nangunguna, tumatakbo patungo sa bulwagan ng Jade Emperor, gusto nilang makita ang Jade Emperor at hanapin ang kanyang mga turo. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa bulwagan, nalaman nilang wala roon ang katawan ng Jade Emperor. Ang bulwagan ng Jade Emperor ay ganap na walang laman. Sinabi mo na pinag-aralan muna ni Lin Fang ang mga inukit sa dingding at pagkatapos ay pinag-aralan ang kasanayan at ninakaw ang puso ng emperador, saan eksaktong nangyari iyon? Tanong ng pinuno ng grupo. Itinuro lang ng lahat ang mahiwagang kasulatan sa dingding. Naglakad-lakad ang pinuno at sinisiyasat ang mga dingding at nanginginig. Anong makapangyarihang mga salita? Ayon sa mga alamat, walang sino man ang makakaunawa sa mga isinulat ng demonyong emperador, maaring siya ang sumulat ng mga iyon. Bulong ng pinuno ng grupong Jade Heaven. Ngunit bakit naiintindihan ni Lin Fang ang mga salita ng demonyong emperador noon? Hindi kaya magkamag-anak si Lin Fang at ang demonyong emperador. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang mala-demonyong emperador ng mga alamat at si Lin Fang ay tila magkatulad. Lahat sila ay napaka-arrogant, hinahamak ang buong mundo, at minsan ay pumasok sa siklab na galit na nagtatapos lamang sa dugo. Sila ay walang takot. Si Lin Fang ay talagang kahawig ng demonyong emperador ng mga alamat. Sa labas ng palasyo, sa mismong abot tanaw, may tao sa lupa. Ang kanyang mahabang damit ay lumilipad sa hangin, lumakad siya patungo sa palasyo, mukhang kalmado at hiwalay. Lin Fang. May tumingin sa malayo at nakita si Lin Fang na naglalakad pabalik. Hindi mabagal o mabilis ang paglalakad ni Lin Fang. Pinagmasdan niya ang mga tao sa malayo gayon din ang palasyo. Hindi naman siya mukhang nag-aalala. Sa wakas, nakarating siya malapit sa palasyo at tumingin sa mga taong nasa tabi nito. Malamig siyang ngumiti at sinabing, "Gusto mo akong mamatay at gusto mong nakawin ang palasyo ko. Walang problema iyon, papayagan kitang maglaan ng maraming oras dito." Pagkatapos noon, nakipagkamay si Lin Fang habang kumalat ang nakakatakot na mga dagandong sa kapaligiran. Ang walang hanggan na palasyo ay naging puso at agad na lumipad pabalik sa kanyang kamay. Maswerte ang mga nakaisip kanina. Pinalitan ni Lin Fang ang dugo sa puso ng kanyang sarili at nagkamit ng pagmamayari. Lahat ng nasa loob ng palasyo ay kanya. Ang puso ng emperador ay ang palasyo ng emperador at malaya na itong makontrol ni Lin Fang. Ang mga tao ba sa loob ay mananatili sa loob magpakailanman. Mayroong higit sa 20 tao na nakatayo sa labas kasama si Lin Fang, marami sa kanila ay mga cultivator ng Tianqi layer. Inihagis nilang lahat ang kanilang mga sarili kay Lin Fang, ang kanilang mga mata ay puno ng mamamatay tao na intensyon. Gusto mo talaga akong patayin? Sabi ni Lin Fang na bahagyang ngumisi. Mukhang naguguluhan sila habang malamig na nakatitig Lin Fang. Siyempre gusto nila siyang patayin. Naisip mo ba na kapag nakuha mo ang puso, ang mga tao sa loob ay nasa ilalim ng iyong kontrol? Ang kanilang buhay ay nasa iyong mga kamay at magkakaroon ka ng maraming kapangyarihan. Sabi ni Lin Fang. Parang nakakatukso talaga ang mga salita niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 819, ang makapangyarihang pagsabog ng palasyo. Hindi kami mahuhulog sa mga panloloko mo sa pagkakataong ito. Ang mga tao ay nakatingin kay Lin Fang. Gusto nilang magkaroon ng kapangyarihang binanggit ni Lin Fang ngunit kung gusto nilang makuha ang puso ng emperador, kailangan nila itong patayin. Kinailangang mamatay ni Lin Fang. Paano nila makokontrol ang puso ng emperador, ang palasyo, kung buhay pa si Lin Fang? Alam ko kung ano ang problema, hindi mo alam kung dapat mo akong patayin o nakawin muna ang puso ng emperador. Sabi ni Lin Fang na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Iniunat niya ang kanyang mga braso at muling lumitaw ang puso ng emperador, pagkatapos ay ibinato niya ito at sinabing, "Pwede kang pumili, maaari mo muna akong patayin ngunit pagkatapos ay hindi na sa iyo ang puso, iba na ang kumokontrol dito." Ang puso ng emperador. Pinaikit ng mga taong iyon ang kanilang mga mata at itinapon ang kanilang mga sarili sa puso. Ang malalakas na cultivator ay sumapi sa mga sekta, angkan at iba pang maimpluwensyang grupo upang maging mas malakas.
Sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng magandang pagkakataon na maging mas malakas, ang pagkakataong makuha ang palasyo ng emperador. Sa pamamagitan nito ay malalampasan nila ang pinakamalakas na cultivator. Sino ang nagmamalasakit sa sekta o angkan kung ang isa ay makakakuha ng gayong kayamanan? Kusang loob na ginawa ng mga pumasok sa palasyo tulad ng mga nagpasyang manatili sa labas. Boom! Bastos ka, isang nakakatakot na chi ang lumitaw. Nagsimulang mag-away ang mga level cultivator na iyon ng Tian, ang kanilang chi ay lumikha ng bagyo sa lugar at mga tunog ng pagsipol na tumusok sa eardrums. Marahas na yumanig ang lupa. Isa lang ang nasa isip ng lahat, ang puso ng emperador. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nakatayo doon, mahinahon. Tahimik niyang pinagmamasdan ng nakakabaliw na labanan na parang walang kinalaman sa kanya. Napansin nila na hindi umaalis si Lin Fang kaya ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban para sa puso ng emperador. Kung makukuha nila ang puso ng emperador at pagkatapos ay papatayin si Lin Fang, ang palasyo ay pag-aari nila. Medyo malayo si Duan Wuya sa kabila, hindi rin siya umalis. Pinapanood niya ang mga Tian level cultivator na nakikipaglaban, si Lin Fang ay nagmature na mula noong una niya itong makilala. Nagawa niyang mag-set up ng mga plot at manipulahin ang iba. Kasama ng kanyang hindi kapanipaniwalang talento at kakayahan, siya ay isang malaking banta. Isang glacial light ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Duan Wuya, na nagparamdam sa kanya ng sobrang lamig. Ang lamig na iyon ay tumatagos hanggang sa buto. Alam ni Duan Wuya na gusto siyang patayin ni Lin Fang, ngunit hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Ang pagpatay kay Duan Wuya ay hindi magiging ganoon kadali. Mamatay. Sigaw ng malamig na boses. Isang kamay ang tumagos sa katawan ng isang Tian level cultivator at tumalsik ang dugo sa paligid. Isang Tian level cultivator ang kamamatay lang, gayunpaman, ang puso ng emperador ay, tulad ng dati, sa lupa. Mamamatay ka rin. Isang matalim na espada na nagbubuga ng mga satset na tunog ang agad na bumagsak sa likod ng taong iyon. Matapos patayin ng taong iyon, nagsimulang mag-vibrate ang espada at hiniwa pa ang katawan ng kalaban. Pagkatapos ay tumalikod ang tao at naglabas ng ilang nakakatakot na sword lights na agad na pumutol sa kamay ng isa pang tao. Akin ang puso ng emperador. Sila ay nabaliw. Gumamit ng agility technique ang taong iyon para agawin ang puso ng emperador. Isang tao mula sa Xiaoyao. Nagulat ang mga tao. Ang may espada ay mabilis pa, ang kanilang espada ay tumatagos sa hangin sa kanilang paligid. Biz. Ang taong mula kay Xiaoyao ay gumamit ng isa pang agility technique at naging ilang dosenang anino. Ang bawat anino ay tila isang tunay na katawan, tila sila ay pinagkadalubhasaan ng pamamaraan sa pagiging perpekto. Krr. Krr. Ang nakakatakot na sword chi ay agad na tumaga ng isang dosenang anino. Gayunpaman, ang ibang mga anino ay tumatakbo pa rin patungo sa puso ng emperador. Tumigil ka, mas dumagundong na tunog ang kumalat sa hangin. Isang makapangyarihang kamay ang bumagsak sa lupa, ang kamay na iyon ay kasing laki ng isang malaking bundok, na kayang durugan ang lahat ng nasa ilalim nito. Isa pang dosenang anino ang nawala sa isang iglap. Isang silweta ang gumuhit sa kalangitan nang mawala ang puso ng emperador. Ang mga anino ng taong Xiaoyao ay pinupuntirya ngayon si Lin Fang. Kung nagawa nilang patayin si Lin Fang, makokontrol nila ang puso ng emperador. Gaano kabilis? Pinupuri ni Lin Fang ang Xiaoyao cultivator. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon ngunit sa kanyang puso, medyo nagulat siya. Ang agility technique na iyon ay hindi kapanipaniwala, ito ang tunay na Xiaoyao agility technique, maganda, maliksi at nagtataglay ng banayad na kapangyarihan. Mamatay. Isang kamay ang lumitaw at sinubukan ang buhay ni Lin Fang. Nanginginig ang kapaligiran at tila sisabog ang mga bagay. Gusto ng cultivator na iyon na patayin si Lin Fang sa isang pag-atake. Boom! Ang puso ng emperador ay muling naging palasyo at bumagsak sa lupa sa isang kisap mata. Ang Xiaoyao cultivator na may hawak ng puso ay itinulak ng napakalayo kaya walang nakakaalam kung saan siya nakarating. Napatalsik din ang mga lumalaban sa puso. Sumenyas muli si Lin Fang at ang puso ng emperador ay muling naging puso at nahulog mula sa langit. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap habang hawak niya ang puso. Tumingin siya sa abot tanaw at nakita ang ilang tao na umuubo ng puno ng dugo. Tumiti si Lin Fang ng mapanukso at sinabing, "Talaga kayong mga pipi. Kung napagpasyahan nilang subukan at patayin muna siya nang itapon niya ang puso, ang iba ay magkakaroon ng pagkakataon na nakawin ang puso at makatakas." Sa makatuwid, nagpasya silang nakawin muna ang puso at pagkatapos ay patayin si Lin Fang. Sa kasamaang palad, nakalimutan nila na kayang kontrolin ni Lin Fang ang puso ng emperador, kahit na nakawin nila ang puso, nakakatulong ba ito? Maaaring gawing palasyo ni Lin Fang ang puso at kabaliktaran ng gusto niya. May mga taong nagpupumiglas, gumagapang sa lupa, lahat ay humahatak ng mahabang mukha. Ang kanilang mga silhouette ay kumikislap nang bumalik sila para kay Lin Fang. Nakakatakot ang mga ekspresyon ng mukha nila. Si Lin Fang ay nakikipaglaro sa kanila, tulad ng mga laruan. Napagtanto na nila ngayon na hanggat kontrolado ni Lin Fang ang puso, magagawa niya itong lumiko sa palasyo ayon sa gusto niya at papalipad sila. Hindi nakakagulat na si Lin Fang ay walang takot, ito ay dahil naisip na niya ang lahat ng mga senaryo. Naiintindihan mo na ba ngayon? Nakangiti si Lin Fang, at idinagdag. Gusto mo pa ba ang puso ng emperador?
Sabay nating salakayin siya at patayin. Nagtinginan ng mga level cultivator ng Tian na iyon at naunawaan kung ano ang dapat nilang gawin. Ang tanging solusyon ay ang magkapit-bisig, patayin si Lin Fang at pagkatapos ay nakawin ang puso. Mamatay. Mamatay mamatay. Sunod-sunod na umaalingaw ang galit na mga boses sa malawak na lugar. Libu-libong metro ang layo ni Lin Fang ngunit nararamdaman pa rin niya ang kanilang mga intensyon na pumatay. Nagsimulang kumikinang ang isang espada kahit libu-libong metro ito. Ang Xiaoyao cultivator ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis, isa pang serye ng mga anino ang lumitaw sa hangin. Pareho silang lahat sa kanya. Boom boom boom. Umalangaw ang nakakatakot na banggaan. Isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran. Sa isang iglap, malapit na sila kay Lin Fang. Gayunpaman, tulad ng mabilis, sila ay itinapon muli at bumagsak sa lupa. Kung mas mabilis sila, mas brutal ang mga pagkabigla. Si Lin Fang ay hindi pa rin kumikibo. Mukha siyang kalmado o payapa. Nakatitig siya sa mga silhouette na natatakpan ng dugo sa di kalayuan. Isang grupo ng mga moron. Ituloy pa ba natin? Kalmado ang tunog ni Lin Fang habang pinapanood ang mga taong iyon na gumagapang sa lupa. Parang gusto na niyang humagalpak ng tawa dahil sa katangahan nila. Sa katunayan, siya ay talagang nakikipaglaro sa kanila na parang isang bata sa kanilang mga laruan. Ang palasyo ay isang hindi kapanipaniwalang sandata, kasama ang palasyong iyon, sino ang makakapatay sa kanya? Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay muling tumayo, hinatak ang mahabang mukha. Lahat ng Tian level cultivator ay hindi nakatiis na pagtawanan, galit na galit sila. Kailangan mong mamatay. Nagkatinginan ng mga taong iyon. Hindi na nila kailangan pang mag-usap, naiintindihan nila ang isa't isa. Kung hindi mamatay si Lin Fang, babalik sila sa kanilang sekta o angkan at malalaman ng lahat ang kanilang kabiguan. Kinailangang mamatay ni Lin Fang. Hahabulin nila siya hanggang sa dulo ng mundo. Kahit ang Tianqi Empire ay hindi nagawang protektahan si Lin Fang. Tara na, sabi ng ilang tao habang umaangat sa ere. Gusto na nilang umalis. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga taong iyon at malamig na ngumiti. Pumunta ka, nabigo kayong patayin ako at ngayon gusto niyong umalis. Tumalon si Lin Fang sa kalangitan ng hindi kapanipaniwalang bilis, ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng nakakatakot na enerhiya. Walang aalis, mamamatay kayong lahat dito. Pagkatapos ay naging bagyo si Lin Fang at bumaril sa antas ng Tian cultivator. Mula sa puso ng emperador, isang walang katapusang halaga ng imperial na chi ang lumabas. Ang nakakatakot na mga dagandong ay kumalat sa hangin nang lumitaw muli ang palasyo at bumagsak mula sa langit. Ang lupa ay yumanig ng napakalakas na tila nagkaroon ng lindol. Isang palasyong bumagsak mula sa langit at bumagsak sa lupa, gaano iyon kakilakilabot. Isang napakalaking bitak ang lumitaw sa lupa at maraming maliliit ang lumitaw sa paligid nito. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 820, away sa mga hayop. Kasing bilis ng paglitaw nito, muling naglaho ang palasyo. Nagkaroon ng napakalaking bitak sa lupa at ilang bangkay. Namatay silang lahat sa bigat ng palasyo. Nais nilang tumakas. Madali ba silang paalisin ni Lin Fang? Si Lin Fang, na binyantaan ng lahat ng maimpluwensyang grupong iyon ay itinaya ang kanyang buhay upang pabayaan ang kanyang mga kasama mula sa Tianqi na umalis. Nagpasya siyang manatili doon mag-isa at harapin ang mga taong iyon. Bukod dito, napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng puso ng emperador, sa makatuwid, kailangan niyang patayin ang lahat ng nakakita nito. Makokontrol ni Lin Fang ang palasyo at walang nakakaalam kung gaano karaming mga kayamanan ang nasa loob. Kung kumalat ang balita, maaakit nito ang atensyon ng lahat sa rehiyon ng Ganyu at ang pinakamalakas na cultivator ay pupunta sa harap ng pintuan ni Lin Fang na sinusubukang patayin siya. Ang mga cultivator ng Zun ay magbibigay ng maraming kahalagahan sa nangyari sa misteryosong mundo sa pagkakataong ito dahil lumitaw ang libingan ng emperador. Ang mga cultivator ay nagpupunta doon sa daan-daang taon ngunit ang libingan ay hindi kailanman lumitaw. Kung kumalat ang balita, ang parehong bagay na nangyari sa dakilang emperador ay mangyayari kay Lin Fang. Siya ay hahabulin at haharap sa isang patay na dulo sa huli, kailangan niyang magtago sa palasyo at isara ito, naghihintay na mamatay sa loob. Kailangang mamatay ang mga nakakaalam ng sikreto ng palasyo. Boom! Isang nakakatakot na sword chi ang bumagsak sa kalangitan. Ang malakas na cultivator ng Nine Cloud Sword Sect ay hindi pa namatay. Lumabas siya sa lupa at sabay na sumulyap kay Lin Fang ng malamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Mabuti na lang at mabilis siyang kumilos at sumisid sa lupa kung saan halos protektado siya sa impact. Gayunpaman, nasira ang kanyang vital organs at muntik na siyang mamatay. Kahit hindi ka namin mapatay, huwag mong isipin na kaya mo kaming patayin. Maaaring ikaw ay isang henyo ngunit hindi mo magagawang ilihim ang palasyo. Malalaman ng lahat ang tungkol dito at papatayin ka nila. Sabi ng cultivator mula sa Nine Cloud Sword Sect habang umuubo ng subo ng dugo. Malamig ang tono ng pananalita niya. Inilabas niya ang sword chi at gumawa ng butas sa lupa, gusto niyang tumakas gamit ang isang underground na kalsada. Hindi ko kayo kayang patayin. Nakangiti pa rin si Lin Fang. Iginalaw niya ang kanyang kaliwang kamay at sa isang iglap, isang snowy tower ang lumitaw. Sa loob ng tore ay isang hindi kapani-paniwalang hayop na chi na parang nagkulong ito ng hindi kapani-paniwalang mga hayop.
Ang mga manyab na hayop ay umuungal, tumatahol at iba pa. Sa loob, ang dalawang malalakas na cultivator sa ilalim nito ay hindi alam kung ano ang iisipin. Si Lin Fang ay may iba pang kayamanan upang labanan sila. Ang natitirang dalawang cultivator ay nababaliw. Nakakaloka. Sila ay TN level cultivator, sila ay dapat na mas malakas kaysa kay Lin Fang. Ngunit patuloy silang pinaglalaroan ni Lin Fang at pinapahiya sila. Kahit na sila ay nasugatan ni Lin Fang. Dumudugo sila ng husto. Ngayon, mas marami pang paraan si Lin Fang para makipaglaro sa kanila. Ang ilang nakakatakot na tunog ay nagpang-inag sa mga vault ng langit. Ang lupa ay kumaluskos at malalaking bitak ang lumilitaw. Dalawang kakilakilabot na halimaw ang lumitaw sa hangin, parehong napakalaki. Ang isa sa kanila ay isang napakalaking bato, ang mga itim na pakpak nito ay dahan-daang pumapagaspas. Ang dalawang mata nito ay tila nakakatakot. Ang hayop na iyon ay isang TN level beast. At saka, sa tabi ng rock na iyon, sa hindi kalayuan, nandoon ang halimaw na umungal at nagpabitak sa lupa kanina. Ang chin nito ay sumasabog at lumiligid sa mga alon sa kapaligiran. Ang buong katawan nito ay tila na puno ng walang katapusang pisikal na lakas. Isa itong marahas na oso. Anong nakakatakot na mga hayop? Makokontrol din ni Lin Fang ang mga nakakatakot na hayop. Ang dambuhalang rock at ang marahas na oso ay nakatitig kay Lin Fang gamit ang kanilang malalamig na mga mata. Ang kanilang chi ay umiikot sa kapaligiran. Patayin ang dalawa. Inutusan ni Lin Fang ang mga hayop. Ang dalawang halimaw ay TN level beast, kaya syempre maiintindihan nila ang mga tao. Gayunpaman, kumilos ang mga hayop na parang hindi nila naiintindihan ang sinabi ni Lin Fang. Nakatitig lang sila pabalik kay Lin Fang gamit ang kanilang napakalaking mga mata. Pinag-aral sila ng dakilang ina, kaya hindi nila aatakehin si Lin Fang. Maaari lamang silang sumunod sa mga utos. Gayunpaman, hindi pa nakakalusot si Lin Fang sa layer ng Tianqi, paano niya mabibigyan ng utos ang mga hayop na iyon? Susundin ba nila siya, kahit na ibinigay sila ng dakilang ina sa kanya? Patayin ang dalawa. Matigas ang boses ni Lin Fang sa pagkakataong ito. Mukhang naintindihan ng dalawang halimaw na sila ang nagpagalit sa kanya. Roar! Isang napakalaking chi ang lumabas sa butas ng ilong ng oso. Nakatitig pa rin ito kay Lin Fang. Sige. Sabi ng rock kay Lin Fang. Ang rock ay nasa ilalim ng kontrol ni Lin Fang. Inilagay sila ng dakilang ina sa tore at ibinigay ang tore kay Lin Fang. Kung gusto ni Lin Fang, maaari niyang panatilihin ang mga ito sa loob ng tore magpakailanman. Ayaw nilang manatili sa tore na iyon. Pinahit nito ang ulo at tinitigan ng Xiaoyao cultivator. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at lumikha ng isang bagyo. Pumunta ka, ang cultivator ng Xiaoyao sect at ang Nine Cloud Sword sect ay natakot. Pareho silang naging sinag ng liwanag habang tumatakbo sila sa magkabilang direksyon. Ang Xiaoyao cultivator ay partikular na mabilis, ilang libong metro na ang layo. Tila sumusunod siya sa isang partikular na pattern sa kanyang partikular na kaaya-aya na mga paggalaw. Biz. Isang nakakatakot na dagandong ang kumalat sa hangin, na tinatakot ang Xiaoyao cultivator mula ulo hanggang paa. Siya ay mabilis, napakabilis, ngunit ang rock ay isang lumilipad na hayop at ang bilis ay ang lakas nito. Walang makakaisip kung gaano kabilis ang isang rock. Kahit isang Xiaoyao cultivator ay hindi kayang pantayan ang isang rock sa bilis. Ikaw. Ang mga kuko nito ay nakakasilaw sa mata, tila 1,000 espada ang lumitaw sa kalangitan at pinupuntirya ang Xiaoyao cultivator. Tila isa ito sa mga espesyal na kakayahan ng rock. Art. Ang Xiaoyao cultivator ay nababaliw habang siya ay bumibilis, ngunit ang nakakatakot na mga kuko na iyon ay agad na bumagsak sa kanyang ulo at pinatay siya. Ang Xiaoyao cultivator ay wala man lang oras para umiwas. Ang marahas na oso ay nasa kabilang panig. Kahit na hindi ito kasing bilis ng rock o kahit na ang cultivator ng Nine Cloud Sword sect, ang pisikal na lakas nito ay kamangha-mangha. Kahit tumatakbo sa langit, nanginginig ang lupa. Ang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala na ito ay nakakasakit sa mga panloob na organo ng Nine Cloud Sword sect ng cultivator, na pumipigil sa kanya mula sa buong bilis. Ang nakakatakot na hayop ay papalapit sa kanya, ang nakakatakot na pisikal na lakas ay lumalala pa. Tumingon ang cultivator ng Nine Cloud Sword sect, tila malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Isang nakakatakot na sword chi ang lumitaw sa kapaligiran. Isinasaalang-alang ang katotohanan na hindi siya makatakas, kailangan niyang harapin ang halimaw. Mamatay. Isang matalim na espada ang lumitaw, ito ay mukhang isang ultimate skill. Agad na bumagsak ang espada sa katawan ng halimaw. Roar. Marahas na umungal ang marahas na oso habang nakatingin sa langit. Sinuntok nito ang hangin gamit ang napakalaking paa nito, kumalat sa hangin ang mga tunog ng kaluskos. Nabali ng oso ang espada. Kaagad, ang cultivator ng Nine Cloud Sword sect ay namutla. Ang paa ng oso ay naglalaman ng isang nakakatakot na mapang-api na pisikal na lakas. Roar. Ibinuko ng oso ang napakalaking bibig nito at umungal muli. Malakas na yumanig ang lupa at langit. Ang cultivator ng espada ay tinamaan ng paa ng oso at namatay. Ang paa na iyon ay naglalaman ng napakalaking pisikal na lakas, walang sino man ang makakaisip na hamanin ito.